Matapos mawala si Scottie Thompson sa Ginebra, bunga ng kanyang injury sa tuhod, may inasahan silang mag-step up. Sino nga ba yan? Tingnan po natin, tutukan po natin ha. Si Coach Chito Victolero, sinabing hindi sa quarterfinals natatapos ang kanilang journey ngayong conference. Inamin din po niya na malimit silang may problema pagpasok ng playoffs. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Bunga ng naitalang panalo laban sa San Miguel Beer na kasalukuyang pilay dahil sa injury ni Junmar Fajardo, okupado na ng Magnolia Hotshots ang isang pwesto sa quarterfinals. Dahil dyan, gusto nating malaman kung ano ang nasa isip ngayon ni Coach Chito Victolero. Paano nila ito tinitingnan bilang koponan? Ito po si Coach Chito sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Hindi tayo titigil dito. Simula pa lamang ito. Maswerte kami kasi nakaset na kami sa quarters. Pero ang pangunahing layunin kasi namin is magtuloy-tuloy hanggang dulo. Ang linaw po ng mensahe, di ba? Hindi sila titigil. Kasama po dyan yung ultimate goal na magtuloy-tuloy sila hanggang dulo. Ibig sabihin, determinado po dyan si Coach Chito at maging ang buong koponan na agawin ng Corona sa nagde-depensang kampyon na Barangay Ginebra. Kasalukuyan nakasadlak po sila ngayon sa 4-2 win-loss record. Medyo mabigat ang Ginebra po ngayon. Ha? Kung titingnan mo talaga yung takbo ng pananalasa ng Magnolia, masasabi mo talaga na determinado po silang walisin ang sino mang magtatangkang harangin sila hanggang dulo. At ginagawa nila yan kasama ang matikas na import na si Tyler Bay na kumamada ng 31 points at 21 rebounds versus San Miguel Beer. Sa isang interview kay Coach Chito Victolero, ibinida po niya ang layunin ng koponan or ng Magnolia Hotshots sa kasagsagan pa lang ng off-season. Nabanggit din ni Coach Chito ang pagkakaroon ng problema ng koponan kapag nasa playoffs na po sila. Ano nga ba ang kanyang mga pahayag tungkol sa isyong yan? Ito po si Coach Chito sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Goal namin yan, off-season pa lang. Gusto namin magkaroon ng mas malalim na rotation. Palagi kasi kami nagkakaroon ng parehong problema sa playoffs. Kapag na-injure si Ian Sanggalang, si Paul Lee, si Gio Halalon, or si Calvin Abueva, nahihirapan na kami. Ngayon, mas malalim na ang aming rotation at tiwala kami sa bench namin. Nagde-deliver naman na sila at malaki yon para sa amin at sa aming kumpiyansa. Mula mismo kay Coach Chito, nagkakaproblema po sila pagdating sa playoffs na malimit sinasabi rin ng ating mga kaibigan dito sa comment section, which is totoo naman, di ba? Alam na alam ni Coach Chito yung problema nila. Nasa tingin po niya, nasolusyonan na po niya ngayon. Kaya parang umaasa po talaga siya na hindi natatapos sa pagpasok nila sa quarterfinals ang kanilang pananalasa. Ibig sabihin, diretso lang po sila hanggang sa makuha nilang kampyonato or maagaw po nila sa nagtatanggol na Ginebra San Miguel. At kung paano nila gagawin yan, well, base po kay Coach Chito, may maganda silang plano para gawin ang lahat ng yan. Sa huling panalo nila laban sa San Miguel Beer kung saan hindi naging madali sa Magnolia kahit wala si Junmar Fajardo, anong masasabi niya? Ganito ba dapat katindi para paghandaan ng playoffs? Ito po si Coach Chito sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Kailangan namin yung mga ganitong klase ng laro sa huling bahagi ng torneo kasi alam nating lahat na magiging ganito ang playoffs. Ibig sabihin, malaking tulong ay binigay ng San Miguel Beer, lalo na yung init ng laro, di ba? Kasi ayon na rin mismo kay Coach Chito, kailangan nila yung ganong klase ng laro para na rin siguro sa paghahanda po nila dito sa playoffs. Alam niya rin kasi na dyan sila masusubukan, kaya pabor talaga siya sa maikting na bakbakan. So magandang makita natin ng Magnolia pagsapit ng playoffs kasi doon talaga sila masusubukan. Doon sila malimit may problema dahilan para hindi nila makuha ang gusto nilang makuha sa bawat conference. Obviously, pinaghahandaan ng Magnolia ni Coach Chito ang posibleng pagsungkit sa kampyonato na ngayon ay hawak ng Barangay Ginebra. Sa panig ng Gin Kings, desidido naman silang depensahan ng titulo pero meron silang problema ngayon. Ano nga ba ang problema ngayon ng Gin Kings? Ito po ang report ni Sid Ventura sa ESPN. Bagamat nakabalik na si LA Tenorio, mawawala naman sa Ginebra ang playmaking ni Scottie Thompson sa susunod na 2 linggo na naglalagay ng responsibilidad kay Maverick Ahanmisi. Malinaw, hindi sapat yung pagpasok ni LA Tenorio sa Barangay Ginebra. Bakit? Nawala po sa kanila si Scottie Thompson. Imagine, 2 linggong mawawala. Laking bagay po nun. Hindi biro yan kasi malaki ang role na ginagampanan ni Scottie sa Ginebra. At alam ng lahat po yan. Nung huling bakbakan nila versus Phoenix, talo sila dahilan para bumagsak sila sa kartadang 4-2. Si Ahanmisi na magandang pinakita sa mga nagdaang bakbakan
at sinasabing dapat mag-step up sa pagkawala ni Scottie Thompson, hindi rin nila pinakinabangan ng maayos versus Phoenix. Mas maganda siguro silipin natin ang naging performance ni Maverick Ahanmisi versus Phoenix. Ano nga ba ang itinala niyang statistics? Ito po si Sid Ventura sa kanyang report sa Spin. Sa kasamaang palad, na itala ni Maverick Ahanmisi ang pinakamasamang laro versus Phoenix mula nung pumasok sa Ginebra. Nagsalpak lang siya ng 1 sa 8 tira at nagtapos na may 4 na puntos laban sa Fuel Masters. 1 out of 8. Grabe po yun. Kung dati, nitong mga nagdaang bakbakan ng Ginebra na pakinabangan si Ahanmisi versus Phoenix, wala po talaga. Bagsak po siya. At ang resulta, 4-2 ang record po nila ngayon. Walang duda, hinahanap-hanap nila ang presensya ni Scottie Thompson na hindi makapaglaro bunga ng injury sa tuhod. Bukod kay Justin Brownlee na hindi rin makapaglaro sa Ginebra bunga ng pagiging positibo sa cannabis matapos ang Asian Games. Kung ano naghihintay sa Ginebra ngayong conference, walang nakakaalam pero isa lang ang sigurado ng lahat niyan. Hindi nawawala ang never say die attitude ng grupo sa kabila ng kanilang kakulangan sa players. So guys, maraming salamat.